28 ulit mga boss. At sa video natin na ito, pagtuunan ko muna ng pansin yung query nung isa nating kasama dito sa channel. So ang sabi niya, boss, paano kung 10 amp lang ang wall outlet? Tapos marami naka-input dyan sa device. So ang tinutukoy niyang device, etong power sequencer. So dito, napakadami nakakabit sa akin talaga. Sabi pa niya, di dapat dilalagpas ng 10 amp lahat. Isang ampli ata, nasa 10 amp ang power input. So kung lalampas ng 10 amp boss yung consumption mo, kailangan mo talaga dyan, rekta na, tsaka naka-power distribution ka. Napakalakas na nun. Promise, pag umabot 10 amp ang output mo o yung consumption mo ng kuryente. No, so 10 amp, tingnan natin. Clear. 220 volts times kung 10 amps, that's 2,200 watts consumption. Para ka nagbukas ng dalawang 1.5 horsepower na aircon. Yung power consumption niya. So dito sa video na to mga boss, pakita ko yung power consumption ng audio-video system ko dito sa bahay. So lahat kasi sila, isang point lang, isang outlet lang ang pinanggagalingan ng kuryente. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. At eto nga, lahat dyan mga boss ng audio equipment ko na to, 3 amp, ito yung base amp ko, tapos ito yung Kevlar GX1 nyo ng channel, tapos isang class D para sa Twitter. Tapos itong mga processor na to, dalawang EQ, bass enhancer, yung effects ko sa echo, tapos crossover, tapos itong EX4000 o yung exciter. So lahat na yan, dito nakakabit. Kasama ito. Yung power controller na yan, yan ang unang bumubukas, nagdi-distribute naman ng power. Kagaya dito sa laptop na to, ay ang laptop ngayon nirekta ko dito. Rekta yung charger niya. Dito sa harap niya, unswitch to. So ito, kasama yan sa kumukuha ng power. Diyan sa power sequencer na yan. By the way, itong aircon na to, kasama din yan sa kumukuha doon sa isang outlet na yon. Maliit nga, hindi ko pa napapalitan yung cord ng AVR. Kasi lahat ng electronic equipment ko dito, including itong aircon, dito ko kinukuha sa voltage regulator. So yan siya, 1,500 watts of volt ampere. So dyan siya, ito yung sa aircon, itong una. Yung padalawa ang sa sounds, yung patatlo, yung patatlo, ito TV. So lahat niyang equipment ko na yan, pero ito hindi to kasali, separate ko to, ito yung panlabas ko na video, okay. Pinsin nyo, pag binuksan ko yan, sa isang may ilaw o bumubukas ito lahat. So kasama yung mixer na yun. Ayan o. Lahat doon yan kumuha. So pagka ganyan nakabukas na yan, meron na yung power consumption. So yung standby power niya, at eto siya. Lahat ng audio setup ko, audio video system ko, dumaan yan sa power needle. Pasensya na lang kaya putol na yon, ay yung may guhit na, naipit kasi. So sa ngayon, meron siyang kinukonsume na 136.9, 136.8, ganun. At on standby power, kumukonsumo lang siya ng 0.8 amperes o at 800 milliamperes lang. So susubukan natin lahat, pati itong TV, aircon, tsaka yung audio setup natin. Subukan natin kung ilang watts or ilang amperes ang kinukonsumo pag ginamit. So hindi ko lang pwedeng ito dahil maliit itong lugar ko.
Bukod sa magiging overmode, talaga yayanigin tong bahay ko. By the way, ang pagbabasihan lang natin na power consumption ay ganyan lang, ano? So, nasa 11 o'clock lang. Ganon din yung pang mid ko. At yung high. At hindi natin yan itataas hanggang dito. Siguro mga hanggang dito lang. Napakalakas na yan. Pagdating dyan. Naka-unity ang ating main fader. So pag nagpatugtog na tayo mga boss, may iba na yan. Medyo madilim ang video ko ngayon. Pasensya na kayo, ginagamay ko pa yung bagong camera ng channel. So ang standby power natin ngayon, naging 135.1. Buksan na rin natin yung TV para makasama na siya doon sa consumption. Doon nga sa, lahat yun kinukuha doon sa AVR. At buksan na rin natin yung aircon. So para mamaya, tagal kasi magbukas, haba ng delay. So, eto yung consumption natin pag may sounds na. Activated. Malakas na yan, mga boss. Yan pa lang ang volume niya, no? Bukas aircon. Bukas TV. Ayan siya. Three point three amps lang. 3.3 amps lang ang nakukonsumo natin. Napakalakas na mga boss. Hanggang dito lang siguro. Yan. Nakakabingi na yun. So, ang pinakamataas na nakita ko kanina, hindi ko na naitutok yung camera, doon sa ating watt meter. Mabot na sa 800 watts, 700 plus. Kasi syempre, pag mas malakas yung base mo, mas malakas yung power consumption nun. So, yung aircon ko, hindi siya masyadong kumukonsumo ngayon dahil nakaminor ang compressor. Bukas kasi yung aircon ko dun sa labas. Lampasan dito ang lamig nun. So, hindi siya nagbibigay ng full consumption. Anyway, yun yung buong audio system ko. At ang maximum amperahe na nag-register ay wala pang 4 amp. So, safe yung 10 amps mo kung ganyan na audio system. Napakalakas na ng patugtog ko na yun. Kagagalitan na ako dito ng kapitbahay. Hindi ko nga mataas ang volume pa doon sa fader dahil malakas na talaga. So yan mga boss, ano? Sana nasagot ko yung gustong malaman ng ating kasama dito sa channel. So siguraduhin nyo lang na maganda yung inyong outlet. So nga, ordinary lang na outlet yung ginamit ko. Pero yung loob niya tinignan ko, maganda naman yung kanyang copper. Medyo makapal. Hindi rin siya umiinit. So okay lang kasi mababa naman yung kaya lang doon sa consumption na yon. Bingi na halos ako dito sa loob ng nasa kwarto kasi ako. So kaya pag minsan yung mga recording ko pagka ganyan nagpapatugtog, minsan na-over mode. So, pasensya na rin kayo. Nagtagal ako mag-upload ulit dahil nagpalit ang climate. Sa sobra kong paninigarilyo na rin siguro. Nahirapan ako sa aking abo, kaya ganito rin yung boss ko. Medyo malat. Anyway, madami pa naman ako nakaschedule na i-upload. So, muli, nagpapasalamat ako doon sa mga supporters natin at doon sa mga casual viewers na rin. So, kita naman namin yan na hindi naman lahat na nanonood ay subscriber.
So, in-invite ko na rin lang kayo na mag-subscribe at madami pang nasa banda-banda dyan lang ay upload ko na rin. So, thank you very much.